Magandang araw po sa inyo mga mahal naming kababayan, sa mga kamusliman at sa mga kakristyanuhan. Maraming mga nagsasabi, lalo na sa mga grupo ng mga Kristiyano, na ang tanging kaligtasan ay makakamtan sa paniniwala at pagsunod kay Hesukristo. Ito yung isang salita na dapat natin bigyan ng pansin. Ano ba ang dapat natin bigyan ng pansin dito? Kung kay Hesukristo nga talaga ang tunay na kaligtasan para sa mga nagsasabi na mga sila ay Kristiyano, so, magiging Kristiyano ka muna bago ka daw maligtas. Ngayon, bigyan natin ng pansin, ano ba ang kahulugan ng Christian? Ang Christians, pag sinabi mo, hinabol mo sa Google, hinanap mo sa Google, lalabas doon, the followers of Jesus Christ. Ngayon, ang katanungan sa mga nagsasabi na mga Kristiyano, sino ba talaga ang totoong followers ni Hesukristo? Kung ikaw ay Kristiyano, sinusunod mo ba si Hesukristo bago mo i-claim na ikaw ay isang followers of Jesus Christ? O bigyan mo ng pansin yung mga ginagawa ng mga kamusliman, baka sila yung sumusunod kay Jesus Christ. Ang mga kamusliman, katulad ni Jesus, nagpapahaba ng balbas. Ang mga kamusliman, katulad ni Jesus, kapag nagdarasal sa lupa, nagpapatira pa. Ang mga kamusliman, katulad ni Jesus, nag-aayuno. Ang mga kamusliman ay hindi kumakain ng baboy, katulad ni Hesukristo. Ang mga kamusliman, katulad ni Hesukristo, nung siya ay namatay, binalot sa puting tela. Diba? Kahit ang nanay ni Hesukristo, ang mga kamuslimahan, yung mga muslima, ginagaya katulad ng pananamit ng ina ni Hesukristo. Si Birheng Maria, nakakulub ang kanyang ulo at mahaba ang kanyang pananamit. Pero bigyan natin ng pansin, ang mga kamusliman, yung ginagawa ni Hesukristo, halos natutularan nila. Sa mga nagsasabi na sila ay mga followers of Jesus Christ, lalo na sa mga Kristiyano, kasi yun ang kahulugan yan eh. Ang tanong, nagpahaba ka rin ba ng balbas? Nagpatira pa ka rin ba sa lupa magdasal? Binabalot ka rin ba sa puting tela pag ikaw ay namamatay? Nag-aayuno ka rin ba? Ang pananamit ng ina ni Hesukristo na si Birheng Maria, tinutularan ba ng mga Kristiyana? Ito yung bigay nyo ng pansin. So, papaano ka ngayong maililigtas ni Hesukristo kung hindi mo tinutularan ang mga ginagawa niya? Basta ka na lamang naniniwala sa mga pari at ministro. Hindi mo man lamang inaalam kung ano nga ba talaga ang tunay na turo ni Hesukristo. Bigyan mo to ng pansin. Si Hesukristo ay sumasamba sa nag-iisang Diyos. Ang mga kamusliman, sumasamba sa nag-iisang Diyos na siya lamang ang naglalang sa ating lahat. Pero sa bilang Kristiyano, ikaw Kristiyano ka ngayon, sumasamba ka kay Hesukristo. Paano mo nasabi na ikaw ay followers ni Hesukristo? Kung sabi ni Hesukristo, Juan 17, versikulo 3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala mo ang nag-iisang Diyos at ako si Hesukristo na kanyang isinugo. Kung tunay kang followers ni Hesukristo, dapat sambahin mo raw ang tunay na Diyos. Yun ang buhay na walang hanggan. At ituring mo si Hesukristo bilang sugo. Pero ang problema, tinalikuran mo yung utos ni Hesukristo. Ang ginawa mo si Hesukristo yung sinamba mo at pinaniwalaang pag sumamba ka kay Hesukristo, may kaligtasan ka na. Samantalang si Hesukristo, nung nabubuhay siya, ang pinaniniwalaan niya, kailangan sumunod sa utos ng Diyos para makatamo ng kaligtasan. Ganon din ang mga kamusliman, kailangan sumunod sa utos ng Diyos bago makatamo ng kaligtasan. Kaya sa mga nagsasabi na sila ay tunay na Kristiyano, kailangan sundin mo muna at tularan si Hesukristo bago mo sabihin na ikaw ay tunay na Kristiyano. Kaya masasabi ko ngayon, ang mga Muslim, sila yung tunay na followers ni Hesukristo. Kaya bago mo i-claim na ikaw ay followers ni Hesukristo, make sure mo na tinutularan mo kung ano ang kanyang pamumuhay at naging pamumuhay sa mundong ito. Hindi kami naghahanap ng kaguluhan. Binibigyan lang namin ng linaw kung ano ba yung bagay na dapat mong malaman. Hanggang dito na lamang, sana ay nagdulot ito ng pansin sa iyo upang pag-aralan kung ano ang nakagisnan mong relihiyon. Hindi yung kabud ka na lamang maniniwala sa kung anong sabihin ng mga pinuno mo ngayon. Magandang araw sa inyong lahat.